Amanda, sinasabi ko na nga ba eh. Yan na bang resulta ng negosyo mo? Ang paglalandi at pumatol sa ibang lalaki? Vincent, ano ba yung pinagsasabi mo? Wala kaming ginagawang masama ni Jamie. Ang lahat ay para lamang sa negosyo. Negosyo ba talagang ginagawa niyong dalawa? Ni Jamie ha? Matagal ko na sinasabi sa'yo na itigil mo na yung negosyo mo. Pagtuon mo ng pansin ang mga anak natin. No, Vincent. Paano ko mapakinabangan ang degree holder ko kung nasa bahay lamang ako? Bahala ka sa buhay mo, Amanda. Sige, may gagawin pa ako pero ito ang tatandaan mo. Kapag hindi na ako kapagtimbi sa'yo, ewan ko na lang. Dad, Ma'am, nag-aaway na naman kayo? Hindi anak, nag-usap lang kami ng daddy mo. Bahala na kayo dyan. Alis mo na ako. Hindi matanggap ni Vincent na niloko siya ng kanyang asawa at kaibigan habang magkasosyo ito sa negosyo. Wala siyang nagawa noon dahil siya kasi ang sinisi ng kanilang pamilya sa pagkawala ng kanilang anak. Isang doktor itong si Vincent, ngunit siya ang sinisisi ng lahat dahil hindi niya nagawang iligtas ang sariling anak mula sa sakit. Kaya naman, nagdamdam noon itong si Amanda kay Vincent dahil pinabayaan ito ang kanilang anak samantalang nagpakaabala ito sa ibang tao. Ito ang naging dahilan para lumayo itong si Amanda sa kanyang asawa. Masaya noon ang pamilya. Akala nga ni Vincent ay perpekto na ang kanilang pamilya pero hindi niya inasahan ang ganitong pangyayari. Happy Valentine's, Amanda. Oh, I forgot, Vincent. Happy Valentine's too. Gusto mo bang mag-date tayo sa labas? Salamat, Vincent, pero busy ako ngayon sa reporting namin. Amanda, nagumgan ng loob ako sa'yo para makabawi ako sa'yo. Pero bakit ganito katigas ang puso mo sa akin? Lagi kong sinasabi sa'yo na wala namang may gusto noon sa nangyari sa anak natin. Vincent, dahil yan sa iyong kapabayaan. Bukas, may meeting kami kasama si Jimmy with investors. Jamie na naman. Mas mahalaga pa sa'yo si Jimmy kaysa sa anak natin. Sabi mo sa akin, may nangyari ba sa inyong dalawa, ha? Ano bang pinagsasabi mo, Vincent, ha? Huwag ka na mag-deny, Amanda. No, minsan, hinawakan na Jimmy ang kamay mo at parang meron siyang gustong ipahiwatig sa'yo. Bakit, Vincent? Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos. Sinasabihan lang kita dahil asawa kita. Para kay Vincent ay mukhang hindi na masaya ang kanilang pagsasama ni Amanda. Kahit anong pilit niyang bumawi sa asawa ngunit naging manhid na ito sa kanya. Kaya naman, lumabas muna ito si Vincent ng bahay. Parang palamig at nagtungo sa isang coffee shop para mag-isip kung ano ang dapat gawin. Ngunit habang kasalukuyan siyang nagmaneho, may biglang sumalpok na kotse sa poste sa kanyang harapan. Mabuti na lang at agad siyang nakaiwas. Agad siyang bumaba at tumawag ng ambulansya. Mukhang nahimatay lamang ang babae sa loob ng kotse. Dok, mabuti na lang at nakaiwas kayo. Siya nga pala, kumusta na siya? Maayos naman siguro siya. Kuya, dali mo siya sa ospital ha. Ako nang gamot sa kanya doon. Sige dok, masunod po. Gusto sanang mag-relax nitong si Vincent pero mas mahalaga pa rin ang buhay ng ibang tao. Kaya naman matapos sinakay sa ambulansya ang babae ay agad naman siyang sumunod patungo sa ospital. Nurse, pakitawagan pamilya ng babaeng ito. Heto, nakuha ko ang kanyang calling card mula sa kanyang sasakyan. Sige po, Doc. Hello, sino to? Hello po. Kayo po ang pamilya ni Miss Diane Smith? Bakit? Ano nangyari sa anak ko? Mr. Smith, bumangga ang kanyang sasakyan at kasalukuyan po siyang nasa ospital ngayon. Ano? Sige. Pupunta ako sa ospital. Maraming salamat. Nurse, nasaan ang anak ko? Hayun, Mr. Smith. Kasalukuyan siyang kinakausap ng doktor. Mabuti na lang at hindi grabe ang kanyang natamo. Doc, sino ang nagdala sa akin dito? Ako, Miss Smith. Mabuti na lang at hindi mo binangga sa akin. Kundi, dalawa tayong nakigangon sa kama. Sa sunod kasi, huwag kang magmaneho ng lasing. Doc, hindi naman ako lasing. Nakainom lang ako ng kaunti. Pero dapat hindi mo na ako niligtas Wala nang nagmamahal sa akin. Ano pang saysay ang buhay ko dito sa mundo? Huwag kang masalita ng ganyan, Miss Smith. Masarap ang buhay kahit maraming problema. Excuse me, Doc. Ako nga pala ang daddy ni Diane. Maraming salamat sa pagdating niyo sa kanya, ha? Yun ang trabaho namin, Mr. Smith.
Sige, maiwan ko muna kayong dalawa at kausapin mo yung anak mo. Ang sabihin mo sa kanya na huwag gumanin ng lasing. Lumabas na ng kwarto itong si Vincent at muling chinek ang iba pang pasyente. Dayan, ano ba itong ginagawa mo sa sarili mo ha? Ngayon, Dad, may concern pa kayo sa akin? Niloko ako ni James. Akala ko, ako lang nag-isang babae sa buhay niya. Pero, niloko niya ako. Ganon talaga ang mga lalaki, Dad. Hindi marunong makontento sa isa. Dayan, ginawa ko ang lahat para may tama ang lahat pero ang mami mo ang siyang bumitaw sa amin sa relasyon. Dad, kung mahal mo talaga si Mami, dapat ginawa mo ang lahat para magkabalikan kayo. Dayan, hindi ganoon kadali yun. Ang mami mo ang bumitaw. Dahil ba sa nakapag-abroad na siya, in the first place, hindi ako nanluko, kundi siya. Pero kahit ganun pa man anak, mahal ka namin. Sabihin nating meron kaming kanya-kanyang buhay, pero talagang mahal ka namin. Hayop na James yan. Nagtiwala ako sa kanya na siya ang magpapasay sa'yo. Ayos lang, Dad. Marahil, ito na talaga ang buhay ko. Salamat sa pagdalaw, Daddy. Ang sabi ng doktor, baka bukas, pwede na ako makalabas dito. Dayan, kung may oras ka, gusto kong mamasyal tayo. Kahit na sa ganung paraan ay makatulong ako sa'yo na mabawasan yung naramdaman mo. Salamat, Dad, pero ayos lang ako. Kailangan ko na ring bumalik sa trabaho. Kinabukasan ay tuloy na ngang nakalabas itong si Dayan sa ospital. Samantalang hindi naman abutan ni Vincent ang kanyang asawa. Umalis na ito kasama ng mga katrabaho para daw sa isang mahalagang meeting. O mga anak, mabuti naman at nagising na kayo. Tara na, mag-breakfast na tayo at pagkatapos ay pumasok na kayo sa eskwelahan ha? Dad, nasaan si Mami? Well, ang sabi niya, maaga daw siyang alis para sa isang mahalagang meeting. Dad, alam namin ni Danny na lately, lagi kayong nag-aaway ni Mami. Dad, sana magawan mo ito ng paraan. Dahil bago mag-in ang school year, meron kaming student and parents celebration. Kailangan kumpleto tayo sa panahong iyon. At higit sa lahat, magkaayos na kayo ni Mami. Hayaan mo, Syra. I'll make sure na magkaayos na kami ng mami mo. Siya nga pala, baka hindi ako makauwi tonight ha? Meron akong asikasuhin sa ospital. Si Yaya na bala sa yung dalawa. Okay, Daddy. Ilang araw na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin umuwi itong si Amanda. Samantalang, dinadalaw naman ni Vincent ang dalawang anak pagkatapos ay bumalik naman sa trabaho. Isang umaga noon, nagtungo itong si James sa office ni Dayan para personal na humingi ng pumanhin dito. Dayan, I'm really sorry. Oo, inamin ko na naging mahina ako sa mga panahong iyon. It is a mistake, pero pinagsisihan ko na ang mga bagay na yun. Sorry, James. Pero, hindi ko na masikmura ang ginagawa mong ito sa akin. Siguro, maraming beses mo na yung ginagawa, no? Dayan, baka pwede pa natin itong pag-usapan. Ayusin. Ayusin? Para ano? Saktan muli ako? I will resign as a lawyer in your company, James. Hindi ko masikmura na makita at makasama sa kumpanya ang isang lalaking ahas. Dayan, hindi ka pwedeng mawala dito. Mahirapan kang mag-apply sa iba. Bakit? Kayo lang ba ang may kumpanya dito? Inimpake na ni Dayan ang kanyang mga gamit sa opisina at hindi na ito napapigil pa kay James. Ngunit sa paglabas nito ng gusali ay bumuhos ang malakas na ulan kaya naman nabasa ang ilan sa kanyang mga gamit. Ilang linggo pa kasi bago makuha ni Dayan ang pinaayos na sasakyan. Kaya sa mga oras na iyon ay nagtungo muna ito sa may coffee shop. Miss Dayan Smith? Mabuti at nagkita tayo dito. Kumusta na kalagayan mo? Doc, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito sa coffee shop? Well, I'm waiting for my lawyer pero mukhang hindi daw siya makarating dito and I need someone legal advice. Oh, come on, Doc. Kailangan mo ng legal advice? Well, I can help you. I'm attorney Diane Smith. Oh, isa ka palang lawyer ha? Kung ganun, matutulungan mo ba ako? Gusto ko kasing mag-file ng annulment sa asawa ko. Ano ang ma-advise mo sa akin? Well, ganun talaga ang mga kalalakihan. Kapag may nahanap ng iba, annulment agad ang solusyon. Attorney, hindi ako nagloko, kundi ang asawa ko. Naku, sorry Doc Vincent.
Pero dahil niligtas mo ako noon, don't worry. I'll give you some advice. Dito na kaya magsimula ang magandang pagkakaibigan ni Vincent at Diane. Malaman kaya ni Vincent kung bakit nasa ibang bansa itong si Amanda. Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas gumaganda pang kaganapan sa buhay ni Diane, Vincent at Amanda. Abangan natin ang ating part 2.